Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Adorable cat mula Taguig City, kinaaliwa dahil sa pagiging suplado habang nagtitinda. Isang Philippine sambar na akalang extinct na nabataan sa Marinduque. Paggamit ng artificial intelligence sa mga Pinoy, mas mataas kaysa sa global average ayon sa report. Polisiya ng DepEd muling pag-aaralan kasunod ng napapadalas na class suspensions. Isang college student sa Amerika na bahala sa isinagot sa kanya ng isang AI chatbot. At sa trending showbiz balita, Hello, Love Again and Cat Then, kauna-unahang Pinoy movie na kumita ng mahigit 1 billion pesos. At Zia Dantes, nakatanggap ng birthday gift mula kay film pop star Olivia Rodrigo. Sure ako ang lahat ng kwento, viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, supladong tindero? Ganyan na lamang ang pabirong reklamo ng isang netizen dahil sa nakakaaliw na reaksyon ng fur baby na ito habang siya ay bumibili sa isang tindahan sa Taguig City. Kitang-kita kasi sa video ang cute nitong grumpy face na tila ayaw pagbentahan ng naturang customer. Sama-sama tayong maaliw kay Casper sa trending report ni Millie Borja. Siguradong may kanya-kanya tayong karanasan kapag masungit na tindera ang pinag-uusapan. Minsan kasi, kahit sabihin mong customer is always right, hindi pa rin natin hawak ang kanilang mood. Pero imbis na kainisan, ang tinderong ito sa isang tindahan sa Taguig City, kahit tila suplado, kinaaliwan pa rin. Sino ba naman kasi ang hindi makukutan sa grumpy face ng pusa na si Casper? Sa video na in-upload ni Camille sa TikTok, makikita kung paano siya tila sungitan ng pusa noong ito'y bumibili sa kanilang tindahan. Galit naman ang tindero na yan. Tapos yellow te. Galit naman, galit. 10 pesos. Grabe naman pagkagalit niyan. Siyam talaga. 103. Kwento nito, suplado raw talaga si Casper. Pero labis naman daw na nakakagigil dahil sa angking katabaan. Lagi raw bumibili si Camille sa naturang tindahan para kulitin lamang at asarin ang tinawag niyang supladitong pusa. Ang mga netizen kanya-kanya namang hirit sa comment section. Merong ilan na tila na-interpret agad ang matalim na tingin ni Mingming. Ang isa namang ito, sinabing tinalo pa ni Casper ang cashier sa kanilang lugar pagdating sa kasungitan. Ang post, umabot na sa higit 30,000 hearts sa TikTok at 100,000 views. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Back in the Wild. 20 taon na ang nakalipas ng huling mamataan ng mga Philippine sambar o iyong uri ng usa na sa Pilipinas lamang matatagpuan. At matapos ang 2 dekada, ang inaakalang extinct na hayop muling nakita sa isla ng Marinduque. Ang buong detalye sa newest discovery na ito, alamin sa report ni Rose Bobiera. Taong 1990 nang huling namataan ng Philippine sambar, kilala rin sa tawag na Rusa Mariana, isang uri ng usa na sa Pilipinas lamang matatagpuan. Ang kulay kape na usa, kadalasang matatagpuan sa isla ng Luzon, Polillo, Catanduanes, Mindoro, Samar, Mindanao at Leyte. Pero dahil sa illegal na hunting at deforestation, nawala ng tirahan ng mga naturang hayop, dahilan para maubos ang kanilang lahi at pinaghinalaang extinct. Ngunit, makalipas ang 20 taon o halos 2 dekada, sa isla ng Marinduque, isang Philippine sambar ang nakatagpo ng isang concerned citizen sa kanyang lupain.
Nabahala ang nakakita dahil tila sinisira na anya ng hayop ang kanyang mga pananima, kaya agad niya itong ipinagbigay alam sa kinauukulan. Pinayuhan naman siya ng Marinduque Animal and Wildlife Rescue Emergency Response Team na huwag hulihin o saktan ang usa at bugawin na lamang ito palayo sa kanilang pananima. Iniulat ito ng response team ng Marinduque sa Department of Environment and Natural Resources upang masuri at angkop itong maprotektahan. Nanawagan naman ng mga eksperto na magpakalat ng anunsyo ang lokal na pamahalaan sa mga lugar na mayroong sightings ng mga naturang hayop at iba pang wildlife para alam ng mga tao ang angkop na pangangalaga rito. Para sa DZRH-TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, AI-dependent? Malaking bilang ng mga Pilipino ang gumagamit ng artificial intelligence o AI pagdating sa kanilang trabaho o personal life. Yan ang lumabas sa isang pag-aaral kung saan sinasabing mas malaki ang porsyento ng mga Pinoy na AI users kung ikukumpara sa global average. Ang resulta ng naturang pag-aaral, alamin sa report ni Rovic Manuel. Marami na sa atin ang nais mapagaan ang mga gawain sa trabaho, maging sa paaralan. At sa panahon nga natin ngayon kung saan bahagi na ng ating buhay ang makabagong teknolohiya, hindi na maikakailangan na nakasanayan ng iba na gumamit ng tinatawag na Artificial Intelligence o AI software upang mas mapabilis ang mga gawain. Ayon nga sa isang pag-aaral mula sa JobStreet, lumalabas na 46% ng mga Pilipino ang gumagamit na ng Generative Artificial Intelligence o Gen AI para sa kanilang trabaho at personal na buhay ng higit sa 1 beses kada buwan. Halimbawa na lang ng Gen AI ay ang ChatGPT, Meta AI ng Meta applications tulad ng Facebook kung saan kayang bumuo ng text, images o iba pang data ang isang AI software. Mas mataas ang porsyento na yan kaysa sa 39% na global average at sa 44% average sa Southeast Asia. Mas mataas ang porsyento na yan kaysa sa 39% na global average at sa 44% average sa Southeast Asia. Kinakitaan ng mataas na percentage usage ang mga trabahong naka-incline sa digitalization, data science and AI, IT at marketing at media. Gayunpaman, pangunahing dahilan para sa working population ay ang pagbuo ng writing task, administrative task at ang pag-aaral at research. Habang pagdating naman sa personal life ay skill development, fact and general knowledge at support for career advancement ang pangunahing dahilan sa paggamit ng AI softwares. Batay rin sa pag-aaral, ang Gen Z o edad 18 to 24 ang mas prone sa paggamit ng AI kaysa sa edad 45 pataas. Samantala, naniniwala naman ang mga Pilipinong lumahok sa survey na nakababawas sa oras paggawa ang paggamit ng AI, pati na rin mabawasan ng risk of errors. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, foul chatbot. Naalarma ang isang college student sa Amerika matapos makatanggap ng isang di kaaya-ayang mensahe mula sa isang AI chatbot na Gemini. Ang chatbot kasi, sinabihan ng mga foul at offensive messages ang estudyante, bagay na kanyang ikinagulat. Kung ano ang kanyang natanggap na mensahe, alamin sa report ni James Galange. Naalarma ang college student na ito mula Michigan, USA matapos makatanggap ng hindi kaaya-ayang mensahe mula sa gamit nitong Google AI chatbot na Gemini. Ang estudyante kasi gumagawa lamang ng kanyang assignment gamit ang chatbot para mag-research. Pero taking gulat nito nang biglang isagot ng naturang AI ay mga foul at offensive message. Nakasaad sa mensahe, hindi raw anya ito ituturo ni espesyal, di importante at hinihimo pa itong mamatay. Nanginig na lamang sa takot ang naturang estudyante dahil parang direktaan niya ang pagkakamensahe ng AI dahilan para magpanik at muntik pa nitong itapon sa bintana ang ginagamit niyang device. Paliwanag ng Google, isa raw niya itong uri ng nonsensical response dahil sa large language model na nakaprograma sa Gemini at inaming lumalabag ito sa kanilang policy na agad din naman nilang inaksyonan. Ngunit, hirit ng estudyante, hindi anya ito ligtas lalo na para sa mga taong may problema sa kanilang mental health.
o ang mas malala ay magdulot pa ito ng kapahamakan sa kanila. Samantala, hindi itong unang pagkakataon na na-call out ang nasabing kumpanya dahil sa parehong pangyayari kung saan naireklamo na ito dahil sa mga mali at hindi magandang suwestyon na binibigay ng nasabing chatbot. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating next trending story, #walang pasok. Sa dami ng bagyong nanalasa sa Pilipinas itong mga nakalipas na linggo, hindi maitatangging napapadalas na ang malawakang class suspension sa mga paaralan. Bagay na napansin din mismo ni Education Secretary Sonny Angara. Kaya naman ang kalihim, pinare-review ang mga polisiya ng Department of Education para maiwasan ang pagkaubos ng school days dahil umano sa sobrang dami ng class suspensions. Ang naturang usapin, tinutukan ni Arnold Herrera. Hindi nakalusot sa mata ni Incumbent Education Secretary Sonny Angara ang tila napapadalas na class suspension sa mga paaralan kapag panahon ng bagyo. Sa isang hiwalay na panayam, ibinunyag ni DepEd Undersecretary for Governance and Field Operations, Rev. C. Escobedo, na inatasan sila ni Angara na agarang reviewin ang suspension policy ng kagawaran matapos ang tila parada ng mga bagyo sa bansa. Sa ilalim ng DepEd Order No. 37, nasa kamay ng mga local government unit ang suspensyon ng pasok sa mga pampublikong paaralan, habang nasa diskresyon naman ito ng mga pribadong eskwela. Sa oras di na itaas ng pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa isang lugar, otomatikong suspendido ang pasok sa kinder hanggang grade 12. Ayon kay Escobedo, kung tutuusin ay isa lamang babala ang Signal No. 1 dahil ang tipikal na sitwasyon on ground ay maaraw naman na may panakanakang pag-ulan. Kaya malaking kabawasan sa school days ang agarang suspensyon ng pasok. Nais daw ni Angara na mabalanse ang pagpapanatili ng kaligtasan ng mga mag-aaral habang tinitiyak na magiging reasonable pa rin ang mga class suspensions. Nakatakda na ring makipagpulong ang DepEd sa DILG at Pag-asa para pag-usapan ang mga posibleng solusyon tulad ng make-up classes, mas mahabang class hours kada araw at mas maikling academic breaks. Sa datos na nakalap ng DepEd, nakapagtala ang Cordillera Region ng pinakamataas na bilang ng class suspensions mula nitong Hulyo na umabot agad sa 36. Sinundan nito ng Ilocos at Cagayan Valley na may 30 class suspensions at Central Luzon naman na nakapagtala ng 29. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, panibagong record-breaking achievement ang nakamit ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Ang pinagbibidahan kasi nilang Hello, Love Again, tumabo na ng mahigit 1 bilyong piso sa takilya. At sa iba pang balita, panganay ni Dingdong Dantes at Marian Rivera na si Zia, may natanggap na gift mula sa isang Grammy-winning superstar. Narito ang aking report. Ganap ng highest-grossing Filipino film of all time ang Hello, Love Again. Ito'y matapos kumita ang pelikulang pinagbibidahan ni Catherine Bernardo at Alden Richards sa mahigit 1 bilyong piso. Naungusan na nito ang 924 million peso record ng MMFF Film Rewind ni Marian Rivera at Dingdong Dantes. Mga gunita na kamakailan lang, nagsilbing closing film sa Asian World Film Festival ang Hello, Love Again na dinaluhan ng Kathleen sa California kasama ang iba pang cast ng pelikula. Dito nga, ginawaran ng aktres ng Snow Leopard Rising Star Award. Sa isa namang post ng Star Cinema, mensaheng "Thank you for the love and we love you a billion more" ang kanilang ipinabot sa lahat ng mga nanood sa kwento ni Ethan at Joy. Samantala, sa iba pang balita, talaga nga namang one lucky Livy si Zia Dantes. Ang birthday girl tila di makapaniwala sa natanggap na gift mula mismo sa kanyang idol na si Olivia Rodrigo. Wait. I know what this is. Iyan ang priceless reaction ni Zia nang mabuksan ang God's World Tour merch na regalo ng Filipino-American superstar. Sa surprise na ito, di naman napigilan maging emosyonal ng 9-year-old daughter ni Marian Rivera at Dingdong Dantes. Thank you, Olivia! Thank you!
Sa ipa ng Kapuso Star, no wonder kung bakit marami ang nagmamahal sa driver's license hitmaker. Kung matatandaan, one happy fun girl din si Zia noong dumalo ito sa concert ni Olivia sa Philippine Arena last October. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.